Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Storeboy ka lang namin ha. Are you in favor pagka-aresto kay Duterte ng ICC Interpol? Oo naman po, para sa akin, nararapat lang na manaig ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base po sa aking pagkakatanda, mayroong mahigit na 400 na aktivista ang pinaslang. Meron din po 3,000 plus na namatay din po at ang pinakabata ay 4 years old. Ang hustisya naman po ay dapat as soon as possible ay binibigay po para sa mga mamamayang Pilipino, especially po kung inosente po sila. At kung may nagawa naman po silang kasalanan, dapat po ay hindi pinapaslang agad. Dapat ay dumadaan po tayo sa tamang proseso. Dahil ang pagkitil po ng buhay na parang pinitik lang ng barel, agad-agad ay hindi po kailanman magiging makatao. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, sir. Magandang araw po. Pabor po ba kayo doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Roa Duterte dahil sa kasong crimes against humanity? Pabor po ako sa nahuli, sa pagkahuli kay PPRD para mabigyan na din ng katarungan ng mga namatay na 30,000 katao sa war on drugs. O maasa pa rin niya para mabigyan ng katarungan, umaasa pa rin. So sir, ano pong sana mabigyan. Ayan. So ano pong masasabi niyo dun, sir, na ngayon po ay nasa kamay na ng ICC itong si dating Pangulo Roa Duterte? Sana tuloy-tuloy na yung proseso ng ICC para mabigyan ng katarungan ang nagawa yung kasalanan sa taong bayan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Madam, storeboy ka lang namin. Madam, are you in favor sa pagka-aresto ng ICC through Interpol kay Duterte? Yes po, because kailangan pong mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng EJK na alam naman po natin na libo-libo po yung namatay ng inosente. Ayun po. Kailangan po pagbayaran. Ito na po ba, ma'am, yung pagkakataon na makamit nila yung hustisya? Opo, kasi alam naman po natin na kung sa Pilipinas lang siya i-resolve, marami pong kaalyado si Duterte na for sure papabor sa kanya. So, hindi po magiging fair yung paggamit ng justice para po dun sa mga inosente. At least po sa ICC, mas fair po compared po na alam po natin na yung justice system naman po natin is hindi na po gaano alam po. Ayun, thank you very much. Sir, magandang umaga po. Sir, pabor po ba kayo doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Roa Duterte dahil sa kasong crimes against humanity? Oo naman, kasi kung bakit kamo, alam naman po niya dati siyang prosecutor, no? Ayun, alam niya yung batas. And then, alam niya na po mayroon, noong pa lang ho sa Hong Kong, alam niya nang may warrant siya. Then, kung nung wala siya kasalanan, eh, dapat niya harapin. Kasi bakit kamo? Ay, yung mga batas alam niya. Yung sinasabi niyang, harap siya. So, pagdating ng ICC, ngayon po, dumating na yung kanyang hinihintay. At nakaramihan ng mga nagsasabi, bakit wala pa ICC? Ngayon po dumating, marami sila nakiiyakan sila ngayon. No? Kung nandyan na kung ano yung mga ginagawa nila, meron na silang rally, meron na silang iba't ibang sinasabi. Hello, ma'am. Magandang gabi po. Ma'am, ano pong masasabi niyo doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Roa Duterte? For me po, para sa akin is dapat lang po siya makulong sa mga nagawa niya lalo na po sa EJK. Yan po. So, aware pala kayo doon sa mga nangyari? Lalo na sa mga namatay? Yes po. So, tingin niyo po ba ito na bang panahon para mabigyan sila ng hustisya? Yes po. Definitely po. So, sa ngayon po na nandun na po siya sa may kamay ng ICC, ano po makakomento? Siguro po is
dapat lang talaga maimbestigahan lahat ng mga nangyari ng EJK para mabigyan ng hustisya yung mga namatay. Thank you po. Hello sir, magandang araw po, no? Sir, ano pong makukomento nyo doon sa pag-aristo kay dating Pangulong Roa Duterte? Siguro kasi ano naman, pabor ako, no? Kasi ang tagal na ng ano na yan eh, yung ano sa kanya, yung ICC na kinakaso sa kanya. Kasi nung panahon niya sa war on drugs, based kasi sa sinabi sa akin, marami kasi akong kakilalang pulis nung time ni Digong, at pinatunayan nila na pumapatay talaga sila para sa pera. Kumbaga may kota sila kada araw. Kumbaga ano yan eh, parang random people pinapatay nila para sa pera kasi kada bangkay may kapalit na pera. Kaya pinupush nila yun para mas masabi nila na effective ang war on drugs. Wala nang due process, wala nang warrant, wala nang Miranda rights. Rekta, pak, patay na agad. Kaya pabor talaga ako sa pagkaka-aresto kay Digong. Kung totoo man talaga inaresto siya. Kasi, di ba, makapangyarihang tao si Duterte. Makapakulo lang niya yung pag-aresto sa kanya pag-flight. Kasi medyo skeptical ako. Pero naniniwala naman ako talaga na nakuha na siya, nakulong na siya. Dam, story ka lang namin. Dam, are you in favor sa pagka-aresto ng ICC through Interpol kay Duterte? Yes po, because kailangan pong mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng EJK na alam naman po natin na libo-libo po yung namatay ng inosente. Ayun po. Kailangan po pagbayaran. Ito na po ba ma'am yung pagkakataon na makamit nila yung hustisya? Opo, kasi alam naman po natin na kung sa Pilipinas lang siya i-resolve, marami pong kaalyado si Duterte na for sure papabor sa kanya. So, hindi po magiging fair yung paggamit ng justice para po dun sa mga inosente. At least po sa ICC, mas fair po compared po na alam po natin na yung justice system naman po natin is hindi na po gaano alam niyo po. Ayun, thank you very much. Hello ma'am, magandang gabi po. Ma'am, ano pong masasabi niyo doon sa pag-aristo kay dating Pangulong Roa Duterte? For me po, para sa akin is dapat lang po siya makulong sa mga nagawa niya lalo na po sa EJK. Yan po. So, aware pala kayo doon sa mga nangyari? Lalo Opo. na sa mga namatay? Yes po. So, tingin niyo po ba ito na bang panahon para mabigyan sila ng hustisya? Yes po. Definitely po. So, sa ngayon po na nandun na po siya sa may kamay ng ICC, ano po makukomento? Siguro po is dapat lang talaga maimbestigahan lahat ng mga nangyari ng EJK para mabigyan ng hustisya yung mga namatay. Thank you po.